May mga dokumentong itinago ng dekada, hindi sa aparador, kundi sa classified files ng US military at CIA at nang tuluyan itong ma-declassify. Lumabas ang mga detalye tungkol sa Pilipinas na halos walang nakakaalam. Simulan natin. Noong Cold War, itinuturing ng Amerika ang Pilipinas bilang critical asset sa Asia. Sa ilang declassified CIA assessments, malinaw ang tingin nila. The Philippines is the gateway to Southeast Asia. Ibig sabihin, kapag bumagsak ang Pilipinas, sunod-sunod na raw ang mahuhulog na bansa sa impluwensya ng komunismo. Dahil dito, mahigpit ang pampagbabantay sa gobyerno ng Pilipinas. Lumabas sa mga dokumento na minamanmanan ng CIA ang ilang Pilipinong politiko. Hindi lang galaw, kundi mga personal na relasyon, koneksyon at kahinaan. May mga ulat kung sino ang madaling maimpluwensyahan, may simpatiya sa komunismo o maaring maging banta sa interes ng Amerika. Sa madaling salita, hindi lahat ng desisyon ng gobyerno noon ay purong atin lang. Isa pang mabigat na detalye, may mga ulat ang US military na nagsasabing mahina ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili laban sa external invasion. Dahil dito, mas pinalakas ang presensya ng Clark Air Base, Subic Naval Base. Ayon sa mga file, hindi lang ito base, kundi fallback positions kung sakaling lumala ang digmaan sa Asia. Ibig sabihin, handa silang unahin ang sariling interes kahit mga hulugan ng panganib para sa atin. Mayroon ding declassified psychological warfare plans. Target nito, opinyon ng mga Pilipino. Paano pagkontrol ng narrative, pag-impluwensya sa media, pagpopondo sa ilang grupong pabor sa US interests. Hindi baril ang gamit, kundi impormasyon. Sa ilang ulat ng CIA, binanggit din ang takot nila sa internal instability. Hindi raw invasyon ang pinakamalaking banta, kundi rebellion mula sa loob. Kaya may mga rekomendasyon sa mga dokumento na suportahan ang ilang leader, pahinain ang iba at tiyaking stable ang pamahalaan kahit may kapalit sa demokrasya. Ang mga dokumentong ito ay hindi katang-isip. Ito ay mga papel na pinirmahan, tinatakan at itinago. At ngayon, malinaw na ang Pilipinas ay matagal nang nasa gitna ng global power games. Hindi tayo simpleng kaalyado. Tayo ay strategic position. Sa susunod na marinig mo ng salitang alay, tanungin mo ang sarili mo, kaibigan ba o interes? Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng declassified history ng Pilipinas, i-like, i-share at mag-subscribe dahil may mga katotohanan sa kasaysayan natin na ngayon pa lang unti-unting lumalabas.